si Joyce Meyer, a Christian charismatic author and speaker, said, and I quote, "Is all anger sin? No, but some of it is. Even God Himself has righteous anger against sin, injustice, rebellion, and pettiness." Sa simple nga sugilanon, hindi tanan nga anger sinful. Kay siling ni Joyce Meyer, may righteous anger. Now, nano ang righteous anger? Ginkuha ko ni kay Aristotle, Greek philosopher, ancient, nauna pa sa kay Kristo, 3rd century BC. Tagsiling na Aristotle, and I quote, "Anybody can become angry. That is easy. But to be angry with the right person, and to the right degree, and at the right time, and for the right purpose, and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy." That is righteous anger. To be angry with the right person, right degree, right time, right purpose, and right way. Mga utod nga ginapaambit ko ina, kay makita naton sa Ebanghelyo, si Kristo nga nagpakita sining righteous anger. I will quote John. Siling ni John sa Ebanghelyo, "He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, 'Take this out of here and stop making my Father's house a marketplace.'" Righteous anger. Liwat hindi tanan nga pagpangakig, hindi tanan nga kaakig, sala. Kay man may righteous anger. Kag-amoy na ang ginpakita ni Kristo sa Ebanghelyo sa sining nga adlaw. Mamangkot kita. Ano ang ginakaakigan sang Dios? Ano ang ginakaakigan ni Jesus? Una nga sabat, makuha naton sa una nga pagbasa. God is angry at sin. Nagakaakig ang Dios sa sala. Gani sa sining panahon sang Kwaresma, ginaagda kita, be converted, repent. Kay ang Dios nagakangilad sa aton mga sala. Gani sa una nga pagbasa, ang 10 Commandments, sundana, siling sang Dios, and I quote, "For I, the Lord your God, am a jealous God, inflicting punishment for their fathers' wickedness on the children of those who hate me, down to the 3rd and 4th generation." Ang kaakig sang Dios nagalatay sa imo kabikahan. God is angry at sin. Please expend yourself and stop sinning. Second, God is angry at injustice. Injustisya. Injustisya nga ginhimo sang mga negosyante sa templo kag sang mga manugkambyo sang sensilyo. Nanong sitwasyon? Ginkuha ko ini kay William Barclay. Okay? Ang mga pari sa templo, may kolusyon sa mga negosyante. But sila mo nagakonsabo sila. Kinahanglan nga mag sakripisyo ka ubiha, sakripisyo ka baka, kung imol ka pating, doves. So kung magbakal ka sa guwa sang templo, kag dalon mo sa sulod,
may inspektor. Kag ang inspektor masiling automatic blemish, hindi ina pwede, mahigko ina, diri ka sunod bakal, kay amon matinlo. Now, ang pating, nga taging 4 ka pesos sa gwa, ginabaligya nila 77 sa sulod. Amo nang ginkaakig ni Jesus. Negosyo nga wala konsyensya, negosyo nga wala pagtamod, ilabi na gid sa imol. Nanamian ako, naghimo siya putik. Siling ko sa mga negosyante nga panulay, tandaan nyo, ang putik na ginapreparar sa inyo, ikog sang pagi. Sobra imo ganansya, excuse me, you will have your day before God, because God is angry at business without conscience. Listen to William Barclay. Here again was bare-faced extortion at the expense of the poor and humble pilgrims who were practically blackmailed into buying their victims from the temple booths if they wished to sacrifice at all. A glaring social injustice aggravated by the fact that it was perpetrated in the name of pure religion. Beautiful. Siling ni William Barclay, ginpalala pa, kay gingamit ang Diyos, gingamit ang relihiyon. Double whammy. Tandaan naton. Kami sa simbahan, pagamuyo nyo kami, hindi kami mahulog sini. Amo nang ginahambal ko sa mga estudyante ko sa gatudlo pa ko seminaryo. Hindi malikawan kung kaisa mga babaligya kita. But see to it that we will make a difference. Hindi naton pagsundon ang mga kapitalista na ang ginalantaw ganansya, ganansya, ganansya. Kay para sa simbahan, business is service. Business is service. Kung sobra imo ganansya, ikog kapagi ang gahulat sa imo sa pihak o kinabuhi. Bato-bato sa langit ang tamaan, sana po'y huwag magalit. Tagaan ko lang atensyon ang duha ka bagay. Bugas, pagbulong. Ang bugas subong 2,000 ang isa ka sako. Remember sa 1995, may rice crisis kita. Ang isa ka sako sang bugas, naglabot 4,000. Ginmonitor ko to sa 1995. 2, 3, pag alas 3, nag 4,000. Pag alas 5, nag 5,000. Apaw! Amo ka na, nga klase ka negosyante, ang laman mo lang. Brothers and sisters, kaya ako kapamahog. This is the gospel telling us, Jesus hates very much business without conscience. Mga utod, amo ng rason, nga gabaligya kami da bugas. We want to intervene and make a difference. Ang negosyo hindi malain, pero kung ganansya lang ang ginalantaw, malain. Bulong. Gusto ginang advertisement ni Susan Roses, bawal magkasakit. Sus, kagalaba ganan siya sa bulong. Amo na nga may drugstore ako. Advertisement na niya. Amo na nga mabukas ako sang bago dito sa Kabatuan. Amo na nga nalipay ako nga si Duterte nagpa-India. Kag nagtinguha nga mapasulod ang Indian medicines. Mandarato to. Galing pag-abot panulay ng mga negosyante, pasumpiton naman ang presyo. Tagaan ta kamo example ha. Sang si Mar Rojas, ang sekretary sang DTI, nag-access sila bulong sa India. I was told, ako ang primero nga non-government nga gin-accredit nila nga pwede maka-access bulong sa PITC. Sadto. Nagabaligya ako adalat gets at 550. Ordinarily, ginabaligya ina from 28 to 35. Dako-dako diferensya ha.
Now, nagsulod iban nga NGO. Ahay, sa kaludo Santa Claus, hindi na po bakal, kay naubos nila. Tigamay malang akong kapital. Pau kagalapa. How I wish makasunod ang bulong halin sa India kay syado kabarato. Again, excuse me, basi negosyante ka sa bulong. Kagalapa ang ganansya. Hindi ang ordinaryo nga mga drugstores, ha? Ang mga dalagko ang kapitalista. Kita mo, pagpangakig ni Gloria, ginpanubo 50%, nubo man. Again, this holy season of Lent, Jesus is reminding us, if you are a businessman, business is primarily intended to serve. Wala ka man ginadumilian maganansya, pero siguraduha lang nga hindi tagalumapaw imo ganansya kay manabat ka sa Dios. Again, bato-bato sa langit, basi may mga kooperatiba nga ari diri. Kung kaisa, binakondinar kumana. Dahil kung kaisa ang cooperative, nangintalos nga kapitalista. Substitute capitalist. Sugod subong nga Marso, ang opisina sang social action ang ma-distribute sang tanan nga goods sa tatlo namon ka cooperatives. And I told them, I will dictate the price. I will dictate the price. Man ang paracetamol nga ginabaligya ako 40, kag ginabaligya ako man dito sa ila sa barato nga presyo, pag bisita ko, tag-uno 50 man. Siling ko mahal ni. Nga pader sa piyak dos. Ay, di masunod ka to. We will make a difference. Business is for service. That is why pa magdiktador si Duterte, magdiktador na si Dudong Busok. I will dictate the price. Brothers and sisters, please, business is for service. Money changers, nga anaakig sa Jesus. Balaan mo kung maghalad ka, kung wala ka sunugon nga mga sapat, pwede ka kahalad coins and substitute, kwarta. Pero ang mabaton lang, Galilean shekels, ukon ang coin nga iya sang templo. Ti damo-damo coins nga ginagamit, may Greek, may Egyptian, may coin ang Tyre, Sidon, Palestine, tanan. Now, hindi mo ina mahalad, kinahanglan ilagid nga coin. Ti kundi mapakambyo ka. Now, ang pisos mo, kung kambyuhan nila, sa lapi na lang. Di manami. Kaya hindi ka pwede kahalad. Di amuning naakid si Jesus. Sobra na. Extortion ina. Sobra ka sa 5-6. Liwat. Gakatingala ka mga kontrak with ang 5-6. This is the reason. I want you to go to heaven. Kung ka 5-6 ka, ikong man kapagay gahulat sa imo. Hindi ka mo maakid sa akon. I'm telling you this because this is what Jesus wants us to do. Hindi mamintaha sa pagkinahanglan sa isig katao. Business is intended for service. Now, nira na akid sa Jesus. Again, ginagamit ang relihiyon. Ginagamit ang Diyos. Ganit sobra ang kaakid ni Jesus. Third, Jesus is angry at worship without reverence. Why na respeto? Sa sulod sang templo, nag-aayuanay sila. Pwede nga ikambyo mo, 80 lang imbes nga salapi. Pwede nga ang pating mo, 30 lang imbes nga 77. Tibalaan mo man, kung gabaligya ka, kung daw ano kagahod. Nagapalangadi ang iban, pero daw tindahan. Worship without reverence. Kagina ang isa sang ginkaakig ni Jesus. Tandugon ko ni, ha, mga utod. Isa ka Domingo may nagsugata sa akon da sagwa sang kapauli ako sa balay ko. Siniyamon senyor, isermon man abi nga ang nagasimba hindi mag-text. Iyan niya ha, hindi niya ako. Kagkundala nila ilabata, hindi nila pagtagaan sang iPad, agod to pahampangon lang.
Nang matuod man na, hindi pala. Worship without reverence, ina. Tagaay man jutay nga respeto. Bato-bato sa langit, amo na nga may mga CCTV kita kay may nagasimba para mangawat, para mangawti, para pudyuton imo. Please, ikog man kapagi gahulat sa imo. When you come to church, due respect. Due respect. Tandugon ko ni. Waman kita dress code. Pero basi pwede nga masuksok ka man bayo nga nagakaigo. Iban nga simbahan, inag lang bayo nga. Daw sang kahilo lang ang mahuypon kahangin, mahulog. Basi pwede mo na matalupangon. Hindi ko yan mag-insister nga may dress code. Nagpamalakan niya ako, may dress code. Di pwede ka kasunod, kung ikaw kasapatos, o kasapatos ako ha. Halin ko din sa San Vicente, 1981, sandal lang ko. Ugaling, hindi ka kasunod sa Malacan niya, kung wala ka sapatos. Binaklan ako sang manghod ko sang sapatos. Kondisyon niya, hindi mo pag ipanghatag ha. Isok-sok mo gid kada misa mo. Kaya mo na inasuksok ko. May dress code sa Malacanang, may man ta dress code ah. Ang importante lang, kada sulod mo sa simbahan, nagapakita ka sa nagakaigo nga pagrespeto. Balay ini sang Dios, hindi tsindahan. Basi pwede natin malantaw along that perspective. Mga utod, hindi tanan nga kaakig sala. Liwat may righteous anger. Kag amo inang ginapakita na Jesus sa aton sa sini nga Domingo. Si Jesus nagakaakig sa sala. Si Jesus nagakaakig sa injustisya. Si Jesus nagakaakig sa pagsimba nga wala respeto. Let us be guided accordingly. Ilabilagid sa panahon sang Kwaresma, pero hindi lang sa panahon sang Kwaresma, all the days of our lives. Hindi natin pagpahanugutan nga si Jesus maakig sa aton. Hindi natin pagpahanugutan nga handaan niya kita ikog sang pagi. Agod putikon kita. Kabay.